Noong unang panahon, sa isang nayon ng mga mangingisda sa China, isang batang babae ang naglalaro sa gilid ng lawa habang naghahanda ang kanyang ama na simulan ang trabaho sa araw na iyon. Nakita ng ama na nalulungkot ang kanyang anak dahil aalis na naman siya, kaya't pumunta siya sa tubig at nagsimulang maglaro, hanggang sa napalitan ng ngiti ang luha ng bata. Biglang nagsimulang mangisay ang lalaki sa lawa, at sa huli, parang hinayla siya ng kung anong bagay mula sa ilalim ng tubig. Patuloy na tumatawa ang bata, hindi namamali na nasa panganib ang kanyang ama, hanggang sa tuluyan itong nawala, na tanging dugo lamang ang naiwan sa tubig. Agad na naghanap ng mga ngaso ang mga tao sa nayon. Dumating ito at nagsimulang magdasal at maghagis ng mga bomba sa lawa, na nagdulot ng malaking pagsabog sa tubig habang nagmamasid ang lahat na may halong takot at pagkamangha. Nahuli nila ang isang malaking pagi, at sinabi ng mga ngaso na ang nilalang na ito ay sinapian ng demonyo na siyang pumatay sa lalaki kanina. Lubos na nagpasalamat ang mga tao na nahuli na ang halimaw, ngunit isang tao sa karamihan ang nagsabi na ang isda ay hindi demonyo, kundi karaniwang pagi lamang. Ang lalaking iyon ay si Tang, isang mangangaso ng demonyo at alagad ng isang monghe. Narinig ito ng ibang mangangaso ng demonyo at mabilis na inakusahan si Tang na kasabwat ng demonyo, kaya't galit na sinugod ng mga tao si Tang at itinali siya bilang parusa. Nagsimulang magtampisaw sa tubig ang lahat, naniniwalang ligtas na ito, habang walang magawa si Tang kundi manood. Ang kanilang pagdiriwang ay biglang naputol nang may isang babaeng nilamon ng isang dambuhalang halimaw, na ikinagulat ng lahat. Mabilis na lumangoy pabalik sa pampang ang mga tao, iniisip na ligtas sila basta't nasa labas sila ng tubig. Ngunit agad silang nagkamali ng simula ng halimaw na hilahin ang mga tao gamit ang mahabang dila nito. Sinubukang tumakbo ng batang babae patungo sa kanyang ina, ngunit sinamantala ng halimaw ang pagkakataon at hinayla siya papunta sa tubig. Agad na tumakbo ang mga tao para tulungan ang bata, pinutol ang dila ng halimaw at nasadyap ang bata sa gilid ng tulay. Ngunit biglang tumalon ang halimaw at nilamon ang bata. Sa sobrang galit, tumalon ang ina sa lawa, desperadong iligtas ang kanyang anak. Habang ginagawa ito, ginamit ni Tang ang kanyang mga ngipin para kumawala sa mga lubad na nakatali sa kanya. Nang makita ng ina ang dambuhalang halimaw na umahan mula sa tubig, natigilan siya sa takot. Nakiusap siya sa halimaw na ibalik ang kanyang anak, ngunit tumugon lamang ang demonyo sa pamamagitan ng paglunok sa kanya. Sinira ng halimaw ang mga gusali sa paligid, na naging sanhi ng pagkadulas ng mga tao habang isang sanggol ang nagpadulas papunta sa lawa, palayo sa kanyang ina. Sa kabutihang palad, nakawala si Tang at tumalon malapit sa plataporma. Nahuli ang sanggol at ligtas na naagaw ito mula sa panganib. Hinawakan ni Tang ang sanggol habang ang dambuhalang nilalang ay sumugod papunta sa kanya, ngunit nagawang makatakas ni Tang sa oras at ikinulong ang halimaw sa plataporma, gamit ang bigat ng nilalang para tumalon patungo sa mga tao. Ibinigay ni Tang ang sanggol sa kanyang ina, ngunit napansin niya na nagtatago ang peking mangangaso ng demonyo na parang duwag. Biglang lumabas mula sa karamihan ang isang napakalaking babae, na nagdudulot ng lindol sa bawat hakbang, at tumalon pababa patungo sa halimaw. Bumagsak ang dambuhalang babae sa plataporma at napalipad ang nilalang sa ere, na bumagsak sa ibabaw ng peking mangangaso ng demonyo bago pa ito makatakas. Dahan-daang nagsimulang magbago ang anyo ng halimaw, at sa huli ay naging isang batang lalaki na mukhang walang kasalanan. Nakita ito ng mga taga-nayon at nagtangkang patayin ang demonyo, ngunit pinigilan sila ni Tang at nag-alok ng mas mabuting paraan. Kinuha ni Tang ang kanyang mga instrumentong pangmusika at isang libro na tinatawag na nursery rhymes, naghahanda na gamitin ang kanyang talento sa musika upang baguhin ang halimaw mula sa masama patungo sa mabuti. Nagsimula si Tang na kumanta ng napakahina, na nagpagulo sa demonyo at sa mga tao. Napakapalpak ng kanyang kanta at pagtatanghal na ito'y nagpabaliw sa nilalang, kaya't sinimulan ng halimaw na hampasin si Tang ng galit at sinira ang lahat sa paligid. Bago pa mapatay si Tang, isang babae ang humawak sa demonyo at sinimulang hampasin ito, at sa wakas ay naipasok ang nilalang sa isang mahiwagang tela, na naging dahilan upang ito'y maging manika. Lumabas na ang pangalan ng babae ay si Duan, isa ring mangangaso ng demonyo. Ngunit nang ipinakita ni Tang kay Duan ang mga gamit na ginagamit niya upang magapi ang mga nilalang, napatawa si Duan ng malakas habang pinasalamatan siya ng mga taga-nayon bilang kanilang tunay na tagapagligtas. Nalungkot si Tang sa kanyang pagkabigo, ngunit sinabi ng kanyang guro na hindi madaling gawing mabuti ang masama. Sinabihan siya ng kanyang guro na may isa pang demonyo na kailangan niyang talunin, na nakatira sa isang kalapit na restoran at gumagamit ng laman ng tao bilang sangkap sa pagluluto. Kinagabihan, dumating si Tang sa restoran ng demonyo at pumasok sa loob ng gusali, at nakita niyang puno ito ng mga taong masayang kumakain. Sinalubong siya ng isang babae at nagsimulang ipakita sa kanya ang paligid,
ngunit agad na nakita ni Tang ang mga ilusyon at sinabing ipakita ng babae ang kanyang tunay na anyo. Sumugod ang demonyo kay Tang habang tumatakbo siya sa takot, ngunit nailigtas siya ni Duan na biglang dumating at pinaghahampas ang babae hanggang sa maging abo ito. Sinimulan niyang atakihin ang lahat ng demonyo sa restaurant, winawasak sila isa-isa gamit ang kanyang mga singsing. Sumigaw siya para lumabas ang pinuno, habang isang binata ang palihim na lumapit sa kanya, ngunit agad na tumugon si Duan at sinimulang makipaglaban sa demonyo habang nagpapalitan sila ng mababangas na atake. Nagtagumpay si Duan at nahampa ang lalaki patawid sa buong silid. Tinawag ni Duan ang kanyang mga singsing at sinimulang ihagis ang mga ito sa demonyo, tinatarget ang mukha ng lalaki, hanggang sa mabasag ang balat nito at lumitaw ang nguso ng baboy. Sinimulan ng demonyo na harangin ang lahat ng atake gamit ang kalikay nito, unti-unting lumalapit kay Duan. Galit na galit siyang hinampas ng demonyo, na pilit ipinagtatanggol ni Duan ang sarili, ngunit nagawang sugatan siya nito bago pa siya makaiwas. Tumalon si Duan sa likod ng nilalang at sinimulang sipain ito, pinilit na ilantad ang tunay na anyo, na isa palang demonyong baboy. Inilok niya ang mga braso ng nilalang at pinigilan itong makagalaw, habang sumisigaw kay Tang na tulungan siya. Inilok ni Duan ang asensya ng demonyo sa loob ng lalamunan nito, at kailangan ni Tang na sipsipin ito mula sa baboy. Sinubukan ng lalaki na ipunan ng sapat na tapang para gawin ang gawain, ngunit hirap na hirap siya matapos makita ang nakakatakot na mukha ng nilalang. Sa kabutihang palad, nahulog si Tang sa gitna ng kaguluhan at aksidenteng nahalikan ng baboy, nasipsip ang demonyo papasok sa kanyang bibig. Agad na kinuha ni Duan ang asensya mula kay Tang at inilagay ito sa kanyang mahiwagang bag ng silang. Ngunit sobrang lakas ng demonyo at nagsimulang lumaki, sa huli ay nakawala at ipinakita ang kanyang tunay na pangitain. Nagmadali silang tumakbo palayo habang bumabagsak ang buong gusali. Nagawa nilang makatakas sa demonyo at nakarating sa tabi ng isang lawa. Bumagsak si Duan sa sakit ng kanyang mga sugat, at di sinasadyang ipakita ang kanyang mga pambabaeng katangian sa harap ng pangunahing tauhan. Mas naging maswerte pa ang lalaki nang sabihin ni Duan sa kanya na lagyan ng pressure ang kanyang mga sugat upang pigilan ang pagdurugo, na nagawa naman itang kahit na nasugatan din siya, ngunit mukhang hindi naman ito alintana sa kanya. Nang ipikit ni Duan ang kanyang mga mata at yumuko para humalik, biglang naalala ng lalaki na siya ay isang monghe, kaya't agad siyang tumakbo palayo mula sa babae, malamang na ayaw niyang magbayad ng suporta sa bata sa hinaharap. Kinabukasan, bumalik si Tang sa kanyang guro, at sinabi sa matandang lalaki na nabigo siya muli. Sinabi ng guro sa binata na upang magapi ang demonyong baboy, kailangan niyang pumunta sa hari ng lahat ng mga demonyo para humingi ng tulong. Lumalabas na ang makapangyarihang nilalang na ito ay kilala bilang si Wukong, na ikinulong 500 taon na ang nakalipas sa ilalim ng isang napakalaking bundok ng mga Diyos dahil sa pagpapalaganap ng kaguluhan sa langit. Kinagabihan, habang naglalakbay sa loob ng kagubatan, nahulog si Tang sa isang bitag na itinakda ng isang grupo ng mga tao na mukhang sobrang mabagsik. Ngunit lumabas na lahat sila ay nagtatrabaho para kay Duan, at plano niyang pilitin ang monghe na pakasalan siya anuman ang mangyari. Gayunpaman, tumanggi si Tang, sinasabing hindi niya maaaring mahalin si Duan dahil ang kodigo ng mga monghe ay nagsasaad na dapat mahalin niya ang lahat ng tao sa mundo ng pantay-pantay. Sa labis na galit, ikinulong ni Duan si Tang habang nag-iisip kung ano ang gagawin sa kanya sa susunod. Sinubukan ng kapatid ni Duan na hikayatin siya na maging mas pambabae at gamitin ang pagsasayaw upang maakit ang lalaki, ngunit matapos makita ang kanyang kakilakilabot na galaw, naglagay ang babae ng isang anteng-anteng kay Duan at balak kontrolin ang kanyang mga galaw habang inaakit ang monghe. Nagpunta si Duan sa kanyang crush, ngunit mabilis na nagkamali ang mga bagay-bagay dahil nagkaproblema ang anteng-anteng, na naging sanhi upang bugbugin ni Duan ang pangunahing karakter ng paulit-ulit hanggang sa aksidenteng mapunta ang anteng-anteng sa lalaki. Tumakbo si Duan palabas ng silid dala ng pagkakonsensya, ngunit sa parehong oras, nagsimulang sumayaw ang kapatid, na nagdulot kay Tang na kumilos ng eksakto tulad ng ginagawa ng babae sa harap ng mga gwardyang sumugod papasok. Nakita ng mga lalaki ang katawa-tawang galaw ng monghe at sinimulang bugbugin siya muli, tumigil lamang nang pumasok ang kapatid pagkatapos mapagtanto na may mali. Natigil ang kanilang saya nang makita nilang dumating ang demonyong baboy, at mabilis na sumakay ang grupo sa kanilang sasakyan at pilit tumakas para iligtas ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, naabutan sila ng baboy at sumugod diretso sa grupo. Nakita ito ni Duan at itinulak ang monghe palabas ng sasakyan, bago pasalpukan ng demonyo ang grupo at wasakin ang lahat. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa banggaan, ngunit agad silang napaligiran ng demonyo, na balak maghayganti sa kanilang leader dahil sa naunang laban. Biglang sumugod ang isang lalaki na may aura ng tigre patungo sa halimaw at nagsimulang palamangin ito,
Itinatapon ang nilalang sa ere at naglanding ng isang malakas na sipa, na naging dahilan para tumakas ang demonyo. Lumabas na ang lalaki ay isa ring mangangaso ng demonyo, kasama niya ang makapangyarihan, kasama sina prinsipe at ang kanyang 4 na magagandang yaya na inuutusan niyang maghagis ng mga petalo ng bulaklak sa lahat ng oras. Gayunpaman, tila hindi marunong sumunod sa utos ang kanyang mga tagapaglingkod at paulit-ulit siyang binibigyang kahihiyan sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng prinsipe. Nagkaroon ng pagtatalo ang tatlo kung sino ang makakatalo sa demonyong baboy na ikinagalit ni Tang, sinasabing ginagawa lamang nila ito para sa pera at pagmamagaling, hindi karapat-dapat na maging tunay na mangangaso ng demonyo. Sinabi ni Tang kay Duan na ibalik sa kanya ang nursery rhymes na kinuha niya, at sinimulang sigawan siya dahil sa pag-aaksaya ng oras. Dahil dito, nagalit ang babae, pinunit ang libro at inihagis sa hangin. Sinimulan niyang hatawin si Tang sa galit at sinabing wala siyang kwenta kung wala siya, at matagal na sana siyang patay. Tumayo si Tang ng tahimik at nakita na sinusubukan ni Duan na landiin ang prinsipe upang pagselusan siya, ngunit naglakad na palayo ang lalaki habang tinitingnan siya ni Duan ng may lungkot. Pagkatapos maglakbay ng matagal sa mga lupa, sa wakas ay nakarating si Tang sa isang bundok na natatakpan ng mga dahon ng liryo sa kabila ng kawalan ng tubig. Nakakita siya ng isang malaking bulaklak ng liryo na tumubo mula sa isang tila butas sa loob, at tumalon siya papasok. Ngunit ang natagpuan niya ay isang lalaking mukhang baliw na yamakap at humalik sa kanya ng paulit-ulit. Naisip ni Tang na ito na nga si Wukong at sinubukan niyang hingin ang tulong nito para talunin ang demonyong baboy, ngunit gusto lang ng lalaki na makalabas sa lugar na iyon. Pilit niyang nililinlang ang monghe na alisin ang selyo, sinasabing kaya nitong hulihin ang halimaw. Ngunit hindi nalinlang si Tang ng mga simpleng panloloko, kaya't sinubukan ni Wukong na tumakas sa inis, ngunit nahuli siya ng mga ugat sa loob ng kuweba at pinarusahan dahil sa pagsuway. Nagsimulang maawas si Tang sa lalaki at inalok ito ng saging na nagpabago ng ugali ng demonyo. Sinimulan niyang turuan ang monghe kung paano talunin ang demonyong baboy. Dahil dati ay mahal ng demonyo ang kanyang asawa, kailangan nilang makahanap ng magandang babae na magsasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan, na mag-aakit sa halimaw papunta sa kuweba. Doon, mahuhuli ito ni Wukong. Biglang tumalon si Duan papasok sa kuweba matapos marinig ang kanilang plano, at nag-alok na siya ang maging pain para sa demonyong baboy. Nakita ni Tang si Duan at sinabihan itong umalis, ngunit nagsimulang makipaglandian si Wukong kay Duan habang tinuturuan siyang sumayaw. Halatang mahal ng monghe ang babae dahil hindi siya mapalagay sa nakikitang paglalandi ng dalawa. Sa gabi, nagsimulang sumayaw si Duan sa ilalim ng liwanag ng buwan habang tinutugtugan siya ng monghe. Pinanood ni Tang ang babae at lalo pang nahulog ang loob niya sa bawat galaw nito. Hindi nagtagal, narinig nila ang isang nakakakilabot na alulong at nakita nilang dumating na ang demonyong baboy. Nagsimulang makipag-usap si Wukong sa halimaw mula sa loob ng kuweba, dahilan para sumilip ito sa ilalim ng mga liryo, ngunit agad itong hinigop ng selyo ng mga Diyos. Ginawang manika ni Duan ang demonyong baboy at ibinigay kay Tang ang parehong halimaw, upang magamit niya ang kanyang mga nursery rhymes para gawing mabuti ang mga nilalang. Isinuot ni Duan ang singsing sa monghe at nais magpakasal sa kanya, ngunit labis na nalungkot si Tang at mas gugustuhin pang putulin ang kanyang sariling daliri kaysa makipagrelasyon sa kanya. Nakita ito ni Duan at kusang inalis ang singsing, sinubukang isauli ang nursery rhyme na pinagdugtong-dugtong niya, ngunit galit na tinanggihan ng monghe ang libro. Nakita ni Duan ang paninindigan ng lalaki at umalis ng may luhang umaagos, ipinangakong hindi na niya ito susundan sa hinaharap. Lumabas si Tang sa kuweba at tumungala sa buwan na puno ng lungkot, nahihirapan sa sakit ng tunay niyang nararamdaman. Narinig niyang humihingi ng pabor si Wukong na alisin ang bulaklak ng liryo na nakaharang sa pasukan, dahil nais din niyang magpakasaya sa liwanag ng buwan. Pinutol ng monghe ang bulaklak, ngunit agad na napansin ang kakaiba ng lamunin ng apoy ang lahat ng liryo. Tumawa ng malakas si Wukong mula sa loob ng kuweba, bago sa wakas ay nakalaya sa isang bola ng apoy na bumagsak mismo sa harapan ng monghe. Hinublat niya ang lalaki at itinapon ito na parang basahan, bago muling dinampot at ikinulong sa ilalim ng bundok. Tinutokso siya dahil madali siyang nalinlang na palayain ang hari ng mga demonyo. Sinabi ni Tang sa demonyong unggoy na hindi pa ito nakakatakas dahil ang Buddha ay nagmamasid sa lahat ng nangyayari sa bawat sandali. Dahil sa matinding galit, sinimulan ni Wukong na bunutin ang buhok ng monghe ng marahas, hanggang sa wala nang natira. Pero kahit ganoon, buo pa rin ang kalooban ni Tang. Bigla na lang naramdaman ng demonyo ang presensya sa kanyang likuran at nakita niyang dumating na ang tatlong mangangaso ng demonyo. Naghahanda na ang Fist of the North Star na atakihin ang hari ng mga demonyo, pero agad na lumusab si Wukong at mabilis na pinatay ang lalaki sa pamamagitan ng pagkagat sa lalamunan nito.
Nakita ito ng Mighty Foot at nagsimulang magbago, pinalaki ang isang binti na kasing laki ng isang school bus, at sinipa ang demonyong unggoy ng sobrang lakas, dahilan upang mapa-address ito. Tumalon ang matandang lalaki sa ere at umatake kay Wukong, pero tinusok ng hari ng mga unggoy ang kanyang paa, inihagis ang matanda pataas, at pinabagsak sa ibabaw ng prinsipe. Inutusan ng prinsipe ang kanyang mga yaya na itapon ang matanda, at sinimulang maghagis ng maraming espada sa demonyo, dahilan upang tumakas si Wukong sa ere habang patuloy siyang sinusundan at inaatak ng mga sandata. Kinuha ng demonyo ang kanyang sandata at sinimulang salagin ang mga espada, pero pinagsama ng prinsipe ang lahat ng arma sa iisang sandata at pinatalsik ito papunta sa unggoy. Napakalakas ng pag-atake na nagsimulang mabasag ang baston ng demonyo, pero nang tumama ito kay Wukong, nabasag din ang sandata ng prinsipe. Napasigaw si Wukong sa mga umaatake sa galit, at lumikha ng shockwave na nagpaalikabok sa mga mangangaso ng demonyo. Binalingan niya si Tang, ngunit sa gulat ng lahat, tumalon si Duan at sinimulang ipagtanggol ang monghe kahit na ano pa ang sinabi nito sa kanya. Sinimulan ni Duan na atakihin si Wukong gamit ang kanyang mga singsing, ngunit nabasag lamang ang mga ito nang tumama sa hari ng mga demonyo. Lumusab siya sa unggoy, ngunit madaling pinigilan ni Wukong sa pamamagitan ng pagbatok sa kanyang ulo at pinatalsik siya pabalik. Gumapang si Tang patungo kay Duan, at bamulong ang babae, tinatanong kung minahal ba siya nito kahit kailan. Walang magawang napaiyak si Tang at sinabing mahal niya si Duan mula pa noong una silang magkita. Narinig ni Duan ang pag-amin ng lalaki, at sa wakas ay pumanaw na siya habang may mga luha sa kanyang mga mata. Niyakap siya ni Tang at hinalikan, kinuha ang kanyang singsing at isinuot ito sa kanyang daliri. Bago pa matapos magluksa ang lalaki, kinuha ni Wukong ang katawan ni Duan, itinapon sa ere, at pinasabog sa milyon-milyong piraso. Biglang naramdaman ng demonyo na may kakaiba at agad na umatras. Nakitang tuluyan ng binitiwan ni Tang ang lahat ng makamundong pagkakabit. Sinimulang basahin ni Tang ang aklat na binuo ni Duan, binibigkas ang mga salita nito, at lumikha ng isang napakalaking Buddha na nagmamasid sa buong mundo. Ang higanting estatwa ay itinulak ang palad nito patungo sa planeta, lumikha ng malakas na alon ng enerhiya habang pumapasok ito sa atmosfera at nagliliyab ang kamay nito. Nakita ito ni Wukong at tumangging sumuko, inipon ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang katawan, at mabilis na nag-transform sa isang higanteng King Kong, na tinatanaw ang lahat habang nagsisigaw sa galit. Papalapit ng papalapit ang higanteng palad patungo sa demonyo, at sinubukan ni Wukong na pigilan ng Buddha sa huling sandali, pilit na itinataboy ang napakabigat na kamay. Ngunit walang laban ng demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at natuluyang nadurog sa ilalim ng napakalaking kamay. Dinala si Wukong sa ibang dimensyon, kung saan tuluyang nalupig ni Tang ang demonyo. Kinuha niya ang singsing ni Duan at ikinabot ito sa ulo ng unggoy, ginawang bagong disipulo ang demonyo. Sinabi ng guro ni Tang na handa na siya para sa paglalakbay patungong kanluran. Kukuha siya ng mga sagradong kasulatan mula sa India, kasama ang mga demonyo ngayon ay kanyang mga estudyante, upang mabawasan ang pagdurusa ng sangkatauhan.